ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Coco Martin si Gabo. Akala ni Gabo, isang misyon lang ang kailangan niyang tapusin para mailigtas ang kanyang ama. Hindi niya alam na iyon pala ang simula ng mas mapanganib na laban. Bagamat ang grupo ni Samantha Jacinto ang kinilalang nakahuli kay Victor Zapra, ang totoo, si Gabo ang gumawa ng pinakamalaking sakripisyo para mangyari iyon. Gayunpaman, ipinagyabang pa rin ni Sebastian sa media na sila ang responsable sa pagkakadakip sa isa sa pinakamapanganib na sindikato sa bansa. Pero alam ng lahat, sa operasyon na muntik na rin pumalpak ang misyon dahil sa pagkakamali ni Sebastian. Mabuti na lamang at may isa pang taong lihim na sumubaybay kay Victor. Ito ay walang iba kundi si Gabo. Dahil sa kanyang pagkilos, tuluyan ang naaresto ang kriminal. Habang nakakulong si Victor, hindi naman nananatiling tahimik ang kampo ng mga Zapra. Agad nang kumilos ang ama nito at nakipag-ugnayan kay Ricardo, ang dating general na matagal na nilang kaalyado. Dahil sa matagal nilang samahan, humingi siya ng pabor upang mapalaya ang kanyang anak bago pa lumala ang sitwasyon. Dahil dito lalong nainis si Ricardo kay Samantha. Hindi niya matanggap na ang sariling anak pa niya ang unti-unting sumisira sa mga lihim na matagal niyang pinoprotektahan. Samantala, bigong-bigo si Gabo nang bumalik siya kay Tatang. Hindi niya nakuha ang ipinangakong malaking bayad dahil ang NCIA ang opisyal na nakahuli kay Victor Zapra. Kahit alam na ni Tatang na ganoon ang mangyayari, kalahati lamang ang napag-usapang kabayaran ang ibinigay niya kay Gabo. Ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat. Pagdating ni Gabo sa ospital, lalo siyang pinanghinaan ng loob nang makita ang kalagayan ng kanyang amang si Rudy. Wala siyang maibigay na sapat na pera para sa operasyon, kaya galit at labis ang pagkadismaya nitong si Betchay. Mas lumala pa ang sitwasyon nang biglang atakehin itong si Rudy at muntik na ngang mamatay. Dahil wala na siyang ibang malapitan, muli na namang lumapit si Gabo kay Tatang. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ng panibagong misyon. Kailangan niyang makuha ang mga gold bar na nasa pangangalaga ni Mr. Chan. Kapag nagtagumpay siya, magkakaroon siya ng sapat na pera upang maipagamot ang kanyang ama. Hindi na nag-aksaya ng oras si Gabo. Bumalik siya sa JD Imperial at sinimulang hanapin ang kinaroroonan ni Mr. Chan. Ngunit hindi lang siya ang naghahanap. Galit na galit si Lucas, ang kapatid ni Victor, dahil naniniwala siyang ipinagkanulo sila ni Mr. Chan. Para sa kanya, ito ang dahilan kung bakit nabigo ang kanilang transaksyon at nahuli ang kanyang kapatid. Kaya isang utos lang ang nasa isip niya, hanapin si Mr. Chan at bawiin ang mga gintong hawak nito at tuluyang itong patahimigin. Kasabay nito, nagsagawa rin ng sariling operasyon ng grupo ni Samantha upang mahanap ang parehong target. Dahil dito, muling nagtagpo ang landas ni Samantha at Gabo nang hindi nila inaasahan. Habang abala ang dalawang grupo sa paghahabulan, tahimik namang nakahanap ng pagkakataon si Gabo. Palihim niyang nakuha ang attache case na naglalaman ng napakahalagang mga gold bar. Ngunit ang tunay na laban ay ang pagtakas. Kinakailangan niyang maiwasan ang grupo ni Samantha at ang armadong tauhan ng mga Zapra na parehong naghahanap sa nawawalang ginto. Isang maling galaw lang ay siguradong katapusan niya na. Sa kabutihang palad, matagumpay niyang naihatid ang mga gold bar kay Tatang. Bilang kabayaran, ay agad siyang binigyan ng 100,000, ngunit hindi napigilang magtanong ni Gabo kung ganoong kalaki ang mga halaga ng gintong kanyang isinugal ang buhay para makuha, bakit 100,000 lamang ang kapalit? Ngumiti lamang si Tatang at ipinangako na mas malaki pa ang naghihintay na gantimpala sa susunod na misyon. Ayon kay Tatang, kapag muli niyang napatunayan ang sarili, isang buong gold bar na ang mismong magiging kabayaran. Agad namang bumalik si Gabo sa ospital at inabot ang perang kailangan para mapagamot si Mang Rudy. Hindi makapaniwala sina Betchay at ang buong pamilya sa laki ng halagang kanyang dinala. Ngunit kasabay ng kanilang pag-asa ay isang tanong ang unti-unting bumabagabag sa lahat. Saan nga ba talaga nanggaling ang perang iyon at hanggang saan kayang isugal ni Gabo ang kanyang buhay para mailigtas ang buhay ng kanyang ama? Iyan ang ating mga susunod na pakakaabangan. Kung naging interesado kayo sa mga kwento natin ngayon at kung gusto nyong masubaybayan ang mga susunod na kapanapanabik na kaganapan, ay huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.